So yun po mga kabiyaya, mga kwela, isang mabiyayang araw po sa ating lahat. So hindi po tayo naka-uniform ngayon. No, hindi tayo naka-uniform ngayon dahil marumi pasit. Hindi, nakalimutan ko lang magpalit bago ako mag-start. Napansin ko lang nung naka-play na yung video. So yun po, isang mabiyayang araw po sa ating lahat, mga kadaberkads, mga kabiyaya, mga kakwela. At welcome back to my YouTube channel. Ako nga po pala si Jay Guevara TV, isang defender reactor ng TVJ at ng mga viral issue dito sa Pilipinas. Nalita. So yan ang pag-uusapan ho natin. Eto po. Medyo siseryosohin na ho siya. Hindi pala medyo, talagang siseryosohin na po siya. Dahil ho nung mga nakaraang video, eto po yung pangbabastos niya sa isa sa mga kamag-anak ng Tito Vic and Joey ay siguro sa dami na ring inaasikaso ng mga taong ito hindi na rin siguro nila masyadong pinapansin, pero hindi natin alam, no? Baka biglang manggulat na lang sila, or baka biglang magulat na lang itong taong to, no, na patuloy pa rin po ang pangbabasto sa Tito Vic and Joey. Patuloy pa rin po yung panggagago niya. So ito nga po, no, nung nakaraan, makikita nyo dyan sa screen, mga kadaberkads, ay yung pangbabastos niya kay Mayor Vico Soto. No? Na kung saan ay sinabihan niya nga, si Mayor, ito, ano ko lang sa inyo, mag-backread lang tayo. Backread. Balikan natin yung mga pinagsasabi niya sa Tito Vic and Joey. Ito pong si Best Pil, no? So wag niyo na lang po i-follow yung kanyang Facebook page kasi namimihasa po. Namimihasa na eh. Ang tingin niya kasi nung nakaraan, nung nireaction na natin siya at yung iba pang mga kadaberkads ay medyo tumaas po ng 2,000 followers po ang kanyang FB page. Kaya ngayon namihasa at lalong lumaki po yung ulo. No, di ko lang alam po kung baka mamaya may nag-udyok po dito na sige, banat-banatan mo ang Tito Vic and Joey, sagot ka namin. Hindi natin alam kung meron pong gano'n, no? Pero pwedeng mangyari ho yun. Ito kasi mga kadaberkads, no? Ito yung una niyang ginawa na binuran niya rin agad. Ngayon, may ginawa ulit siya tapos binuran niya ulit. Tapos hanggang sa siguro na ano niya na ay sige, hindi naman ako makakasuhan, tuloy-tuloy ko lang. No, maya't-maya na po yung pangbabastos na ginagawa niya sa Tito Vic and Joey at sa legit daberkads. At pati yung mga kamag-anak ko ng Tito Vic and Joey ay dinadamay niya. So ito po yung sinabi niya dati kay Mayor Vico Soto. Vico Soto, ang bastos nyo naman. Ito po yung issue na pinapalagana po ng mga fake bulaga vloggers na bakit nga daw hindi nga daw po nakakapunta ang G sa Gedli sa Pasig, 'di ba? Nagka-issue yan nung nakaraan, na reactionan din natin yan. Hanapin niyo na lang ho dyan sa channel natin. So ngayon, dito yung ang topic, ang kinukwento niya ho dito or ang tinatanong niya na may halong pangbabastos at pangbabalahura sa Tito Vic and Joey ay yung about po sa G sa Gedli, na bakit hindi daw pinapayagan na pumunta ang G sa Gedli sa Pasig City, na kung saan ang mayor po doon ay si Mayor Vico Soto, no? So ito po yung sinabi niya, Vico Soto, ang bastos nyo naman. Bakit po ayaw nyo papuntahin ang G sa Gedli sa Pasig City? Ano po meron? Porket ba anak kayo ni Vic Soto, ganyan na lang kayo kabiter. Mayor lang kayo na dyan, tandaan nyo yan. Hindi nyo pagmamayari ang Pasig City. Mayor lang nilalang niya lang, mayor lang. Dito nga natin lagay para mas maganda yung pagbabasa natin, no?
Oo, dito natin ilagay para yan. O, diba? O. Yan, para maganda. O, kasi kanina hawak-hawak natin eh. Mayor lang kayo dyan. Mayor lang kayo dyan sa Pasig City. Grabe, napaka-sugapa naman ninyo. Sugapa nyo naman. Anak nga talaga kayo ng isa sa Tito Vic and Joey dahil lang sama ng ugali nyo. Vico Soto, tahanang pinakamasaya ang palagi naming pinapanood at hindi ang TVJ nyo na mga gurang. Okay? Na mga gurang na na mga gurang na palaging kulelat sa ratings. Puro kabitiran ng pinapakain sa mga manonood. Sabay iwan ng kataga. Mga besh, araw-araw tayong manood ng Itbulaga. Paulo Iskububoy, tahanang pinakamasaya, #Itbulaga. So ito yung bago niya. Binura niya po ito. Kahit tignan nyo ho dyan, wala na po dyan sa kanyang Facebook, no? Ewan ko, ginawa niya pa pong blurred yung picture. Ginawa niya pa pong blurred yung picture. Akala niya siguro hindi mahalata. Kaya makikita nyo dyan si screen, Best Pills 34 minutes ago. So binura niya to kahapon niya po atang post ito. Yan, ito yung sabi niya. Ang show na copycat ng longest running noontime show. So parang nanggagaya ang pinapalabas niya rito, parang nanggagaya ang Tito Vic and Joey. Itbulaga, ang anino ng Itbulaga, literal na pati intro ng EAT or Bulaga ay ginaya, ha 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 ha. Ano, walang maisip na title? Lahat ginaya sa longest running noontime show. Sila ang legit manggagaya. Tandaan, isa lang ang longest running noontime show, Itbulaga, ay pagmamay-ari po ng TPINC. Walang pwedeng kumamkam, lalo na ang mga dilulo. O dilulo, ibig sabihin mga matatanda. Mahilig mang angkin, empleyado lang sila at ginawa nilang palabigasan noong araw ang TPINC. Oh, Tito Vic and Joey, ay shoutout po Ito mga Kadabar Cards, ito gawin natin. Marami pa tayong babasahin dito, marami pa. Ito gawin natin. Itong video ko, itong mga nilalabas ko ng mga screenshot dyan, i-screenshot nyo tapos i-send nyo po sa mga Facebook page ng mga Soto family. Tapos ulitin nyo po ulit yung ginawa natin nung nakaraan na pag-send sa Pasig City, yung ginawa niyang kabastusan kay Mayor Vico Soto. So gawin nyo po yun, no? Tapos ito ngayon, isend nyo sa mga page ng TVG, page ng ano ba dito, ng nila, si Bossing Vic Soto, wala atang ano yun eh. Wala atang ano yun, wala atang Facebook page ata yun, wala. So hindi natin maisisend. Kila Joey De Leon, Tito Soto, kung saan man, yan, kaila Ma'am Lala Soto, isisend ko rin to. Sa lahat ng mga Soto family, isisend ko po itong lahat ng pinagsasabi niya ho dito para ma-actionan na ho ito kasi hindi na ho tama yung ginagawa niya. Tapos ito pa po may isa pong sponsor, no? May isa pong sponsor na nag-chat sa akin pero mamaya ho natin pag-uusapan yan, nasa dulo po ng video. Kaya wag po muna kayong alis. Dito muna tayo kay Best Pill. So ngayon, eto na naman, may mga panibagong post na naman po siya. Eto po. Kahit i-check nyo po sa Facebook niya, nandito pa rin to. Dumaan lang sa timeline ko. Dumaan lang daw dumaan lang. Pero gawain niya ho ito. I-search ko po ito, wala pong lumabas na ganito kahit saan. So ngayon, sabi niya rito, sinungaling talaga tong inayupak na to eh. No? Naturingan na bakla ka, tapos sinungaling. Ito may ulitin ko, nire-respeto ko ang LGBTQ.
Pero etong isang member nyo, hindi po dapat to irespeto. So sabi niya, dumaan lang sa timeline ko. Quality ginto versus quantity tanso. Quantity tanso daw. Ang quality ginto daw ay itong Itbulaga na may picture ni Cassie Legaspi. At yung quality tanso po daw ay yung pong picture nila Lola Belen, ni Mama Ellen, yung mga ano ba yun, ano bang tawag doon? AR ba yun? AR? Ano ba yung tawag doon kala Helen? Nakalimutan ko, comment nyo lang yan. Comment nyo na lang dyan, pero baka mamaya matandaan ko rin. No? Ay quality tanso po daw. So tingnan nyo pansinin nyo masyado yung mga pangbabastos niya dyan. Tapos nagsisinungaling siya, dumaan lang daw sa kanya. Tapos pipinost niya. Ito yung pinaka isa pa. Ito pa yung isa. Alam nyo, sa mga pakaikialam sa ganito, pwede siya talagang makulong dito. Ito, sabi ni Best Phil. Pinapangalanan na kita. Baka lugi ka pa, ha? Ito sabi ni Best Phil. 1 hour ago. Tingnan. May mga umaangkin ng kalye serye. Ay pag-ari po ng Tape INC dahil Tape ang may-ari at may akda ng lahat ng segment, pati salitang Dabbercats ay sa Tape na nagsisimula, hindi mga edit, dahil ang legit ay ang Tape, tahanang pinakamasaya. So pinakita niya po rito yung galing sa sa IPO na tapos na po itong kasong to. Hindi nga po sinangayunan po ito ng IPO. Hindi po, ang tanga talaga niyan. Hindi nagre-research. Etong in-apply ng Tape INC po na registration to Kalye Serye ay hindi po ito sinangayunan ng IPO. Para sa kaalaman mo, bakla. Ngayon na ng bakla na na tulunggis. Alam niyo yung mga kaibigan ko na mga bisexual, yung mga gay, mga madiskarte, matatalino, professional, pero dito sa hinayupak na to, wala talaga impacto ugali nito eh. So yan, ayun yung sabi niya, inaangkin po daw ang Kalye Serye at ang Dabbercats na salita. Tanga ka ba? Tanga-tanga ka ba? O baka nagtatanga-tangahan ka lang? Hindi mo ba alam yung Kalye Serye na yan? Wala pa yung, ay nako. Patay na ho ang may-ari niyan. Kahit ang Tito Vic and Joey, hindi nila pagmamayari dyan. Sorry mga ka-Dabbercats pero ito po yung totoo. No? Yung Dabbercats na salita na yan, ay si Francis M. Magalona po. Si Francis or si Kiko Magalona po ang umimbento at ang unang nakapagsalita ng Dabbercats na yan. Ngayon, kung sasabihin mo na Tape INC ang nagmamay-ari ng salitang Dabbercats, isa kang malaking tanga. Ulitin nga mga Dabbercats, pasensya na po kayo. Hindi ko na kasi ito pwedeng galang-galangin tong hype na to eh. Hindi na to, dahil ito yung mga tao na hindi ginagalang. Walang kagalang-galang to, kaya dapat hindi rin natin galangin. So pasensya na ko kayo, wag po kayo ma-open so marami po siyang post dito. Ito pa, meron pa isa. Ito 4 hours ago. Naka-address po siya sa Quezon City. So ito, nasaan ang basher na nagsasabing sila ang number 1? Ito ang tunay na number 1, ang longest running noontime show, hindi na mapipigilan ng pangunguna ng tahanang pinakamasaya, Tape INC, Itbulaga. Halos lahat ng segment ay patok. At talagang sinusubaybayan ng lahat. Di nga. Gago ka pala sa Facebook nga 300 lang nanonood. Kapag nag-live nga kami dito, marami pang manonood sa amin Pero wala na kaming pakialam dun, hindi na namin kailangan patunayan yun.
segment ay talagang sinusubaybayan ng lahat. Ng segment ay pawang orihinal at dahil sa sobrang patok ay ginagaya ng ibang show. Ang segment ng EB 1979. So ibig sabihin, si Paolo Contis pala ay ang edad pala ni Paolo Contis is nasa 70 plus na. So si Buboy pala ganun din, mga 75 na sila. So si Isko Moreno dahil siya yung pinakamatanda dyan, so nasa 100 plus na pala siya. So ngayon gets na namin kung bakit napakabastos ni Buboy Bilar at ni Isko Moreno sa Tito Vic and Joey dahil nag-uulyanin na sila. Ganun ba yung ibig mo sabihin, Bespil? No? So ito ang most unstoppable and most friendly noontime show. Recommended rin po ito sa mga bata. Kung ikikukumpara mo ito sa ibang noontime show ay ang sinasabi ng taong bayan ay hindi sila nababagot tulad ng ibang noontime show na mas sinusubaybayan rin ng mga host ng Itbulaga 1979. Ibig sabihin pinopromote niya pala dito yung TVJ. Hindi pala ang Itbulaga. Hindi pala ang fake Bulaga. Hindi pala sila Paulo. Dahil sa taglay na husay ng lahat ng mga host. So ito pa. Tandaan. No, dami na. Ayan may panibago ulit. Tandaan, kailangan hindi pwedeng tandaan. Kailanman hindi pwedeng manguna ang anino. So ang anino yung E80 daw. Dahil tayo ang original na anyo, ang tahanang pinakamasaya sa loob ng 44 years na taon na naglilingkod at nagbibigay saya kasama ang ba't pinagdikit mo? Kapitag-pitagang mga bagong inilulok na host at nirirespeto ng mas nakakarami. Saan kaya yung respeto dun? So ito na nga, ito na tayo. So tama na yung pagbabasa natin, no? Ay nako, best pila. Alam nyo, sa totoo sila mga Dabarkads, kawawa to. Antay lang kayo na ilang buwan. O, totoo yan. Alam nyo, hindi ako nagsisinungaling. First time ko lang atang magseryoso sa vlog ko ngayon. First time ko mag-seryoso. Ito ano bang pwedeng pangalan dito? Bes, kawawa ka. Bibigyan mo lang ng sakit na ulo yung magulang mo. Hindi totoo yan, bibigyan mo ng sakit na ulo. Kasi alam ko naman, dyan sa inyo is dakilang palamunin ka lang ng magulang mo. No, totoo yan. Alam mo kung ba't ko nalalaman? O, doon nga magtaka. Alalahanin mo, bes, Quezon ka lang. Ang dali mo lang pakuha dyan. Ipakuha sa mga pulis. No? Ulitin ko, linawin ko ang dali mong ipakuha dyan sa pulis. Ang dali mong arestuhin dyan. Dahil unang-una, pinsan ni Vico Soto, yung mayor ba? O konsihal? Nakalimutan ko, ay comment nyo na lang dyan sa Quezon. No? Kamag-anak ko ng Soto, yung nandyan. So ngayon, isisend ko rin po yan doon. Sasabihin ko na isa sa mga tao nyo dyan sa lungsod nyo ay isa rin po yung sa mga nambabalahura ngayon sa Tito Vic and Joey. Ngayon, sa dami nating pinakita na siguro sapat na yan na ebidensya at marami pa. Meron pang isang ebidensya. Marami pa, sobra. Araw-araw ito nagpo-post, yung iba binubura. Yung iba mo binubura kaso mabilis nga yung mga kadabarkadso natin kaya kaagaran pong naisisave at naibibigay sa atin. So ito po, may isa pong sponsor from saan ba siya? Nakalimutan ko. Wait lang. Isipin ko lang, saglit lang.
Tingnan ko nga. From Australia. Yun, okay na. From Australia po siya. Australia. Tama naman, diba? From Australia po. Mali nung nakaraan po ay siguro napanood niyo yung video natin mapatungkol dito kay Bespil. At doon nga tinanggi niya nga po yung post doon kay Mayor Vico Soto. Malamang itong itong pinakita natin ngayon dito ay itatanggi niya ulit to. Kasi yung isa nga dito binura na naman. No, binuran niya na naman. Ngayon, eto nga. Sabi kasi nitong sponsor, sabi niya, Jay, pwede bang makisuyo sa'yo? So, kinabahan ako. Ikaw ano kayang ilalapit nito sa akin? May kipagkita sa'yo na attorney ko. Dalawa. Dalawang attorney ko ang may kipagkita sa'yo. Sabi ng sponsor ko na to. Hindi ko pa pangalanan sa inyo. Para maging yung privacy niya. So sabi ko, para saan ho ma'am? Para saan po mami? Ito kasi, nung nakaraan kasi napanood ko yung video mo, Jay, sabi niya. Napanood ko yung video mo na kung saan itong si Mayor Vico Soto ay binabastos ng vlogger ng Tape INC or ng Alusos Brothers or ng Itbulaga or Fake Bulaga or generic na Itbulaga or the longest running noontime show. So yun sabi niya. So ganito, sabi niya, alam mo tayo, pwede rin tayong magkaso dyan. Or, hindi pala, mali. Pwede yung kasuhan kahit walang reklamo ng Tito Vic and Joey. So, nag-isip din ako. Hindi, totoosin, magre-research nga dapat ako ngayon kaso nauna yung vlog ko. Nauna kasi yung vlog ko eh. So ito, tsaka gusto ko rin malaman din sa inyo kung totoo ba yung sinasabi niya. So sabi niya, pwedeng makasuhan yan. Ang magkakaso dyan, ang husgado. Hindi, kung ayaw kasuhan ng Tito Vic and Joey, yan, or ni Mayor Vico Soto, ang magkakaso dyan husgado, pwede ho yun. So naalala ko, napanood ko dati, no, na alam mo yung kabisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. 'Di ba yung mga bata doon, hindi naman yung magulang ng mga bata nung harapan na nagsubuan ng icing, sila Vice Ganda at Ayon Perez ay hindi naman po yung mga magulang yung nagkaso sa kanila. Kundi si Attorney Mark Tolentino, pero good job po yun . Tapos ito. Ngayon, doon pumasok sa akin. Sabi ko, nga no, pwede pala yun. So ngayon ganito, sabi niya, Jay, sabihin mo lahat ng impormasyon diyan sa taong yan, yung si Bespil na yan, sabihin mo at kung tiga saan yan, at i-full name niya. Sa totoo, nasa akin po yung Facebook niyan. Hi RJ! Hi RJ! Wait lang hanapin ko lang saglit lang alam ko nandito yun eh. Nandito yung Facebook niyan eh. Wait lang hanapin ko lang saglit mga kadabarkad. Sana ewan ko lang kung sinend ko dito sa messenger dito. Inuubo pa ako rin So wala dito, wait lang Alam ko nandito yun eh, sinend ko yun eh. Wait lang, hanapin lang natin guys. Wait a minute. Kaping Jonets. Hanapin ko yung, alam ko RJ yung pangalan niya sa Facebook niya. Wait lang. Asan na yun? Nawala ito. Dito sa isang messenger ko dito sa isa. Alam ko na-send ko yan doon. Yung picture na yan. Wait lang. Type lang natin. Saglit lang mga kadabarkads kasi baka magkamali kasi ako ng bigkas ng pangalan. No? At baka matawa pa siya. Baka akala niya hindi ako seryoso eh. No? Baka akala niya kasi hindi ako seryoso. So ito hanapin ko. Dito yun eh. Yung mismong Facebook niya. Where are you?
Wait lang, nahanap ko lang guys RJ yun RJ. Ay, ito pala. Dito. Ito. Dito pala kay Rebiton. Uy, shoutout kay Rebiton. Si Rebiton pala nagbigay sa akin ito. Rebiton, ito si Rebiton. Ito yung nagbigay sa akin ng Facebook niya. Kasi ano daw to, kapitbahay niya lang. Ito pa pala. Kapitbahay niya si Bespil. Isa sa mga ayun! Janelle! Ito yung Facebook niya, nakita ko na. Janelle! Walang yaka. JR Nel. So, ang sabi niya rito, hindi daw ito yung full name nito, hindi. Ni Bespil. Hindi daw yan yung full name niya, hindi daw yan yun. Ngayon, ito malapit yan. No? Ito yung malapit yan. Kapitbahay niya lang. Araw-araw niya nakikita. No? Itong si Bespil. Ngayon, no, ikukuntsaba natin siya. Kahit naman malaman niya sa bidyong to, kahit naman po na mapanood niya to, okay lang. Kasi hindi niya naman alam kung sino kapitbahay niya yun. Ngayon, malalaman din naman natin agad kapag naglipat yan. Or nagtago. No, alam natin yan. So, okay lang na malaman niya to. Hindi to pananakot sa'yo, Bespil pero sana naman, mag-ingat ka rin. Kawawa ka, promise. Ngayon, ito nga. Hindi ko pa alam kung anong araw pupunta yung dalawang attorney na yun. Tapos kakausapin ko, ibibigay ko lahat ng details na nalalaman ko patungkol dito kay Bespil. Para ma-actionan na to. Para madala ba? No? Para madala yung mga pinaggagawa niya. Sa Tito Vic and Joey, lalo na yung kay Mayor Vico Soto. Kasi ano po ito? Cyberbullying. Tapos may isa pa pong ito pa malala dyan pero hindi natin pwedeng ilabas. Na parang hindi ko sure kung may kaso ba to. No, hindi ko sure po kung may kaso ba siya. Hindi ko sure So mga kadabar kads, no, ingayin po yung update. Yun nga po, no, na kung hindi nga po makasuhan, kung hindi nga po magsasampa ng kaso si Mayor Vico Soto, pero hindi pa natin alam, malay nyo, tinatrabaho na rin, no, ay pwede rin palang ibang taong magsampa ng kaso dito sa inayupak na to. So ngayon, kawawa ka, Bespil, ako na nagsasabi sa'yo. Naku po. Ang technique niya kasi, ginagaya niya po yung ibang site sa mga katulad ng Rappler. Yung Rappler na yan, hindi natin alam kung sino yung pinuno niyan. Kung sino yung pinaka-head niyan, no? So, ginagaya niya yung mga teknikan nun. Yung mga pambabalahura sa mga politiko. Yung kay Bespil naman, yung pambabalahura niya sa Tito Vic and Joey. Ngayon, may sumagi sa isip ko mga kadaver cats na bakit biglang nagmatapang ata itong baklang to? Bakit bigla atang nagmatapang? Biglang tumapang. Kasi kung mapapansin nyo, kahit i-check nyo sa Facebook niya, wag nyo na lang po ipalo. Kung maaari, i-mass report nyo na lang. Mapapansin nyo ho, araw-araw na ho siyang nagpo-post na may patama sa Tito Vic and Joey. Samantalang noon, hindi ho yan nagaganyan. Ito nga lang, yung pangbabastos niya kay Mayor Vico Soto, binura niya nga agad kasi natakot siya. Una-una, nagagawa niya to dahil lasing siya. No? Ayun yung pagkakaano ko, dahil lasing siya. Kapag lasing siya or broken siya or may problema siya, dinadaan niya yung galit niya sa Facebook. No, doon siya nagngangawa. Tapos, ang masakit pa nito, dinadamay niya ang Tito Vic and Joey. So ngayon, no, etong si Bespil, nagtaka ako ba't biglang tumapang? Bakit kaya biglang tumapang si Bespil? Kayo ba mga kadaver cats? Anong naiisip niyo? Bakit biglang tumapang si Bespil? Hindi kaya may mga tao na sa likod nito na nagpupush na para banat-banata ng Tito Vic and Joey? Kasi nung nakaraan, hindi na ba todo iyak pa nga to, umiiyak pa nga sa video na hindi nga daw siya yung
Hindi nga daw siya yung nag-post noon. So ngayon, huling-huli na, ang dami mo ng post na naka-imbak ngayon. Ewan ko na lang kung buburahin mo lahat yan. At may isa pong sponsor na mag-aasikaso nga po daw sa kanya dahil nabubuisit na nga po daw. Sabi nga, buisit na ako dyan, Jay, kung ano-ano pinagsasabi. Halos nauumay na ako ngayon. Bigyan natin ng leksyon. Sabi ko, mami, kayo po bahala. Ako po, sige, bibigay ko yung nalalaman kong details pero hindi ko rin po 100% na talagang matutulungan ko kayo sa lahat kasi ako, busy din ako. Pero yung about po dun sa, wala nang pong problema dun. Nandito naman din sa akin yung ibang mga, yung ibang mga ebidensya na panglaban nyo. Hindi, naaawa lang din ako dito kay Bestfield. Sabi ko, binigyan niya ng problema. Yung magulang niya, palamunin ka na nga lang, bibigyan mo pa ng problema magulang mo. Hindi ka na naawa sa pamilya mo. Di hamak na patawang ipot ka na nga lang dito sa social media, kumikita ka lang ng 4 o 5 sa isang buwan dyan sa Facebook page mo, tapos pangpapiyansa mo pa. Ang masakit pa niyan, yung kita niya sa Facebook niya na 4 o 5, buti sana kung inaabot sa magulang. Pinangbubuking lang ata. Anak ng teting ka, Bestfield, So ngayon, ewan na, ano na lang tayo, i-update ko na lang po kayo mga Kadabar Kads. Kung ano pong update sa mangyayari dito kay Bestfield. Pero yun nga, sabi ko nga kanina, lahat po ng makikita nyo dyan sa screen, ay i-screenshot nyo po at ipadala nyo sa mga kamag-anak na may mga page ng Soto family para makita ho nila yan at ma-action. Kasi kung natatandaan nyo, yung sinabi ni Bossing Big Soto dati, na may kinuha siya ng mga NBI na para umaksyon sa mga vlogger na puro pa fake news at puro pambabalahura sa kanila. Natatandaan nyo po ba yun? So, pwedeng maaari na siguro pag once na malaman ng Tito Vic and Joey to or ni Bossing Big Soto tong ginagawa sa anak niya or ginagawa sa kanila, ay baka aring aksyonan niya ho ito. Para matahimik na ho itong punyetang to. Nagigigil na rin ako Alam niyo, hindi ako naaasar sa kanya doon sa mga niya. Wala akong pakialam doon. Ako yung ako pa yung parang mapipikon sa inyo. Diba? Kahit maging pink man ng uwak. Diba may kasabihan ng matatanda, kahit pumuti man ng uwak. Sa akin, kahit maging pink man ng uwak, hindi mangyayari yan. Patarantaduhan na yan. Ako, mapipikon nyo? Di wow. Alam nyo, may kita nyo ako pag pikon ako, nasa tapat nyo na ako ng pinto nyo. Yun, masasabi nyo talaga, pikon ako nun. Pag sa oras na mangyari na makita nyo na ako sa harap ng bahay nyo, sa harap ng pinto nyo, or nasa labas nyo na ako, yun, doon ako pikon. Yun talaga, pikon ako nun. So mga Kadabar Kads, pakitulungan na lang po ako at patulungan ho natin para matapos na ho ito. Ikalat na lang ho natin tong mga pinagsasabi ni Bestfield at i-report na lang ho natin sa Tito Vic and Joey. Pero yung sa sponsor ko nga, tuloy-tuloy na po yun at i-update ko na lang po kayo kung kailan po mangyayari yun na itong si Bestfield ay para makasuhan na po. So yun, abangan nyo na lang yan. Update ko naman po kayo yan kapag sa oras na may hawak na po tayong papel, So mga Kadabar Kads, hanggang dito na lang tong video natin. At syempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel at pakipindot na lang din po yung bell button para lagi tayo updated sa ating mga video araw-araw. Pasensya na kayo, may paubo-ubo pa ako at medyo malat pa ako. Sabi ko naman sa inyo, sakit namin ng mga gwapo yan. So, minsan sakit talaga nila Richard Gomez, Robin Padilla, nila John Lloyd yan, nila James Reid. Yan, nakita nyo na. Masakit talaga namin yan. Huwag na ako kayo magalit, ha? Kasi minsan may nagko-comment na, magpagaling ka muna bago ka mag-vlog. Marunong ka
pa sa akin. So mga Dapper Cats, ingat kayo palagi. God bless and peace and bye-bye. Sila ang TBJ Defenders. Pagtatanggol ang katotohanan sa mga bashers. Tunay ang kanilang dala, katotohanan talaga. Ano mang sabihin nyo ay di yan sa kanila uubra. Mga salita nyo na di katotohanan. Sila ang patunay na merong katotohanan. Wala silang kinatatakutan, basta nasa tama kanilang pagyalaban. Ang TBJ ay kanilang susuportahan. Sila ang defenders na laging nasa likuran. JD Barra, Jake Magnus, Chris Ulo, Tita Messi, sila ang nandyan.